Ito, medyo technical na to guys ha. Pi Network has experienced significant price movements recently influenced by various technical factors. Here's a detailed analysis. Recent price performance. And current price as of March 2, 2025. Ayan March 2, 2025. Pi is trading at approximately $1.74 with a 24-hour trading volume of $1.25. Okay? Pag chinek natin ang CoinGecko website, ayan siya guys down by 17.26% in the past 24 hours. Okay? So yan yung 7 days niya, pero yung 24, tumaas na yan nakita ko nag 160 pa yan So 160 pesos so about more than $3. Pero ito, nasa $1.74 na lang siya as of the recording ng video na to. Weekly performance. Over the past week, Pi has seen a 17.80 increase, outperforming the global cryptocurrency market, which declined by 10.70 in the past or in the same period. Ayan, technical indicators, symmetrical triangle formation. Tingnan natin. Ano bang itsura ng symmetrical triangle formation? Okay. Pag sa 24 hours, okay. So, ganun pala siya. Pi has formed a symmetrical triangle pattern or on multiple time frames, suggesting an imminent breakout. This structure appears as wave 4 in the broader Elliott wave count, indicating a potential upward breakout to complete wave number 5 of the current bull cycle. Okay? Fibonacci levels, the price is consolidating within the triangle testing support near 1.46 or 0.5 Fibonacci retracement and facing resistance around 1.79 or 0.382 Fibonacci retracement. Ayan. So ito yung dapat nating bantayan as sa kumbaga based dito sa mga information na na-obtain ko, ito yung isa sa mga takeaway na dapat nating or ito yung kapupulutan nyo ng helpful information, okay? So kailangan nating bantayan yung support near $1.46 and then yung resistance around $1.79, okay? 1.46 1.46. Oo nga dito guys pagka kasi sa 24-hour view pagka 7 days kita mo yan ayan yung 1.5 na yan kita niyo yung line sa yung $1.50. Pagka bumaba pa yan ng 1.5 tapos yung 1.46 mas bumaba pa, nako, doon tayo medyo alanganin. Talagang ni-revisit ni Pi yung pinakamababang mga price action. Pag 1 month, nako, baba nga, halos babalik siya sa yung pinaka nag-dip siya nung simula nung mag-launch. So, hopefully hindi naman umabot sa ganun. Instead, mas tumaas pa siya. Okay. Market sentiment trading volume. The 24-hour trading volume has decreased by 28.83% to 1.28 billion, indicating a potential decline in market. Ayan, market activity. Conclusion, the technical outlook for Pi suggests a critical juncture with the symmetrical triangle, indicating a potential breakout. Traders should monitor key support and resistance levels alongside trading volumes to gauge the direction of the next significant price movement. Ayan. Okay. So, to recap guys, babantayan natin Fibonacci levels. The price is consolidating within the triangle, testing support near $1.46, yung support, and then resistance around $1.79. Okay. Ang ibig sabihin nun, kung kasi nakikita natin dito 1.72. So kung yung 1.72 na yan, pagka umabot ngayon habang nagre-record tayo nitong video na to, halimbawa makaya ni Pi
yung price action ng PAI na tumapak sa 1.79 and above, okay yan. Ibig sabihin lumalaban yung buying pressure. So, pwede pang ma-redeem ni PAI yung price action niya in an upward trend, okay? Pero kapag tuloy-tuloy pang bumagsak ito, yung price action niya, and umabot tayo sa point na bumaba siya ng 1.5, and worst case scenario, bumaba pa siya ng 1.46, medyo ano tayo doon, tagilid. So, kailangan natin ulit timbangin yung ating risk management and yung decision making natin para magkaroon tayo ng sound judgment kung i-hold ba muna natin yung PAI na meron tayo or ibebenta na kagad natin regardless kung tumaas pa o bumaba pa yung price action ng PAI. Okay? Or kung nakalak naman yung PAI mo sa mahabang panahon, edi nasa decision mo yun kung ano. Hindi, sa bagay, kung nakalak, wala ka namang magagawa dun kasi dapat in-update mo na yun eh. So, revisit ko lang yung checklist natin. Ito lang yung meron tayo. Meron tayong isang member sa circle na ano, na ginost tayo. Pero yung ibang members naman active pa. Kaya hindi ko na, yung 971 na yan, baka mabawasan pa. Siguro mga nasa around 700 lang yung meron ako dito. Tapos kapag chinek natin yung mainnet checklist, ayan. So kapag chinek naman natin yung mainnet at checklist natin, around February 25 or 26 yata ako nag-update nito. Tama ba? Oo, mga ganong petsa. Basta mga around 4 days bago yung, so mga ano, February 24 yata. Kasi alam ko 4 na araw before mag February 28 tsaka ako to na complete eh. So March ano na ba ngayon? March 2. So March 2 na ngayon. Nandito pa rin tayo sa ano, status to be migrated to mainnet. Ayan. And yung PAI natin, hindi pa siya nagre-reflect dito sa ano, mainnet. So, ako personally naghihintay pa akong ma-transfer yung ano, transferable X amount of PAI natin dito sa ano, sa mainnet, okay? So, hindi ko na i-enter yung fast phrase natin kasi alam naman na natin to. Pagka nilagay mo yung fast phrase mo dyan, ma-review mo yung ano mo, available balance, ayan. So, maraming salamat. Comment below kung ano yung thoughts nyo dito sa update natin regarding PAI. Continue natin yung conversation sa comments and more fruitful gains sa lahat. I'll see you again sa mga future videos natin. Maraming salamat.